May isang lalaki na hindi makaramdam ng pleasure sa normal na paraan. Hanggang sa natuklasan niya na nakakaramdam lang siya kapag may sinasaktan siya. At doon nagsimula ang bangungot ng mahigit na 50 na babae at bata. Ito ang kwento ni Andre Chikatilo, isang tahimik na lalaki na naging isa sa pinakamadilim na serial killer sa kasaysayan. Si Andre Chikatilo, ipinanganak siya noong 1936 sa Soviet Union, ngayon ay Ukraine na. Panahon na kakagaling lang ng matinding gutom o famine at papasok pa yung World War II. Lumaki siya sa sobrang hirap. Tipong sinabi niya, hindi pa raw siya nakakatikim ng tinapay hanggang umabot siya ng 12 years old. May kwento pa ang nanay niya na ang kuya niya raw ay kinidnap at kinain ng mga tao dahil sa gutom. Hindi man napatunayan kung totoo, pero imagine mo kung bata ka tapos yan ang pinapaniwala sa'yo. Noong panahon ng gera, nasaksihan niya yung mga pambobomba, sunog at pagkawasak ng bahay nila. Nagtatago lang sila sa mga lungga at basement para mabuhay. Yung nanay niya, sobrang harsh. Lagi siyang binubugbog, lalo na dahil bedwetter siya. At yung tatay naman niya, na-capture during war. Tapos pagbalik, tinuring na parang traidor. Kaya si Andre binubuli bilang anak ng kalaban. May isa pang mabigat. Yung kapatid niyang babae, sabi sa kwento, bunga ng rape ng German soldier sa nanay niya. At nasaksihan niya yon sa isang maliit nilang bahay. Hindi excuse ang trauma, pero hindi mo rin makakaila yung ganitong klaseng childhood kayang bumuo ng isang tao na sobrang wasak ang isip. Ipinanganak si Andre na may hydrocephalus, kaya lagi siyang nagbe-bedwet at naapektuhan pati katawan niya. Dahil mahina siya physically, tahimik at loner, naging easy target siya ng bullying. Sa sobrang gutom, lumobo na ang tiyan niya. At minsan, nahihimatay pa siya sa school. Mas lalo siyang pinagtatawanan ng mga kaklase niya. At sobrang labo din ang mata niya, kaya hirap siyang makasabay sa klase. Mas lalo pa siyang nag-isolate. Kahit ang dami niyang struggles, naging masipag siya sa pag-aaral. Mahilig magbasa at mag-memorize. Parang doon niya kinukuha yung halaga niya sa sarili. Kalaunan, naging model student pa siya at sobrang loyal sa Communist Party. Pero pagdating sa puberty, may mabigat siyang realization. May sexual dysfunction siya. Hindi siya makaperform at doon lalo lumalim yung galit niya sa sarili. At naging lalong awkward siya sa harap ng ibang tao. Dito na nagsimula yung madilim na side. Sa edad na 15, nagkaroon ng disturbing na incident. Inatake niya ang isang 11-year-old na bata habang pilit itong kumakawala. Minsan, ang katahimikan ng isang tao, yun pala ang simula ng isang napakadilim na kwento. Unti-unti siyang nagiging serial killer dahil sa matagal niyang struggle sa sexual impotence.
Hanggang sa nagkaroon ng twisted na connection sa isip niya na yung karahasan at sexual pleasure ay naging iisa. Nagsimula ang killing spree niya noong 1978 at kalaunan naging paulit-ulit at planado ang paraan niya ng pagpatay. Ang unang biktima niya ay isang 9-year-old na bata, si Elena. Inakit niya ito papunta sa isang abandonadong kubo na lihim niyang binili. Dahil hindi siya makaperform, napuno siya ng galit at biglang paulit-ulit niyang sinaksak ang bata. Doon niya nadiskubre ang isang napakadilim na bagay na yung karahasan mismo ang nagtitrigger ng sexual release niya. At yung nangyaring incident nung teenager siya na may pinilit siyang bata, doon nagsimula mabuo yung koneksyon sa isip niya na ang takot, paghihirap ng iba ay nagbibigay sa kanya ng pleasure. Pagkatapos ng unang murder, naimbestigahan siya pero nakalaya dahil may alibay mula sa asawa. At may inosenteng tao ang naparusahan at pinagbintangan sa krimen na yun. Tumigil siya ng ilang taon pero hindi dahil nagbago siya, kundi dahil naghintay lang siya. At bumalik siya ulit sa pagpatay noong 1981. Yung paraan niya ng pagpatay, sobrang calculated. Disenyo para hindi siya mapaginilaan. Habang tinatarget niya yung mga pinaka-vulnerable. Pinili niya yung madaling lapitan. Mga bata, teenagers, at kababaihan na mag-isa lang. Madalas sa mga lugar tulad ng train stations at bus terminals kung saan maraming nawawala sa radar. Hindi siya basta umaatake. Inaakit niya muna. Gumagamit siya ng iba't ibang dahilan. Mag-aalok ng pera, pagkain o candy, o minsan magtatanong ng direksyon o mag-aalok ng shortcut. O yayayain makita ang kung anumang koleksyon para makuha ang tiwala tapos dadali niya ang biktima sa tahimik na lugar. Sa mga masukal na area o liblib na park kung saan walang makakakita o makakarinig. Kapag isolated na ang biktima, tinatali niya ang mga kamay para hindi makalaban. Sinisigurado niyang hindi makakasigaw at doon na siya umaatake gamit ang kutsilyo. Paulit-ulit niya silang sinasaksak at minsan kinukuha pa ang ibang parte ng katawan nila. Hindi lang basta pagpatay, meron siyang paulit-ulit na pattern na ginawa. Para sa pamilya naman niya at mga kapitbahay, si Andrei Chikatilo ay mukhang dedicated, mahinahon at modelo ng mamamayan ng Soviet. Wala silang ideya na sa likod ng mukha niyang normal, may dual identity siya bilang serial killer. At nakatago ito ng higit na 12 years. Ang asawa niya ay si Feodosia. Siya ang dominant sa bahay. At si Andrei, sa kabilang banda, sunod-sururan at medyo takot sa asawa. Madalas yumuko o manginig kapag siya ay sinisigawan. Under ba, kumbaga.
At dahil may sexual dysfunction siya, halos wala silang sex life. Mga 25 encounters lang sa loob ng maraming taon. Ang mga anak nila, sinasabing na-conceive sa manual na paraan. Sinabi ni Feodosia na wala siyang hinala sa krimen ng asawa. Kapag umuwi si Andre na may dugo sa damit, pinapalabas niya na dahil lang umano sa dumi, sa crates o minor na injury sa trabaho. At naniniwala ang asawa dahil masipag siya, hindi uminom at hindi womanizer. Kaya kahit kailan, hindi siya naginala. Dalawang anak nila, si Ludmila at si Yuri. Sa panlabas, decent father siya. Describe siya bilang mapagmalasakit, hindi nagpapabaya, at mapagmahal sa mga anak. Para sa mga anak niya, siya ay modelong ama. Noong November 6, 1990, pinatay ni Andre ang huling biktima niya, si Svetlana Korostik, isang 22 years old. Habang palabas siya sa kagubatan malapit sa train station, napansin siya ng patrolling officer na kakaiba ang itsura. Nakasuot siya ng formal na damit imbis na hiking clothes. May dugo sa muka at may dumi sa damit. Pinigil siya ng officer at tinitingnan ang papers niya. Pero dahil walang agad na ebidensya ng krimen, pinakawalan din siya. Isang linggo pagkatapos matagpuan ang katawan ni Korostik, ni-review ng mga investigador ang report ng suspicious people sa area. Nahanap nila ang record ng unang stop at na-realize na lumabas ang pangalan ni Andre sa 1984 investigation. At noong October 15, 1992, napatunayang guilty siya sa 52 murders at nakatanggap ng death sentence sa bawat isa. Tinanggihan ng President Boris Yeltsin ang final plea for clemency niya. Kaya napatay siya noong February 14, 1994. Dinala siya sa isang soundproof room sa Novocherskak prison at pinaputukan ng isang bullet sa likod ng ulo, sa likod ng kanang tainga. Ito ang standard na paraan sa Soviet at early post-Soviet era. May mga final words siya bago mamatay. Sabi pa niya, "Don't blow my brains out. The Japanese want to buy them." Patunay na ang kanyang kabaliwan ay hanggang sa huling segundo. Si Andre Chikatilo ay perfect example ng tao na totally shaped ng trauma at sakit mula pagkabata. Hindi lang siya evil na natural, kundi isang produkto ng pang-aabuso, gutom, kakulangan sa pagmamahal, at stigma ng lipunan. Lumaki siya sa isang ina na abusive at manipulative. Yung ina niya, parating harsh sa kanya, binubugbog siya at pinapahiya sa harap ng ibang tao. Kaya lahat ng kanyang self-worth nawala. Tapos ang ama naman niya, na-stigmatize pa bilang traitor dahil na-capture sa war. Natutunan ni Andre na ang mundo ay unsafe. People abandon you. Kaya nag-develop siya ng mistrust sa lahat.
At ang sexual dysfunction niya mula puberty ay naging trigger ng deep self-hatred at isolation. Nalink niya na ang sexual arousal sa power at control, ang sakit, ang takot at kamatayan naging paraan para maranasan ang orgasm. Ang actions niya ay symbolic projection ng unresolved trauma. Yung mga kinokolekta niya, yung mga parte ng katawan ng biktima niya, ipinapakita ito sa isang deep psychological need na makontrol ang buhay at power na hindi niya nakuha sa sarili niyang pamilya. Sa labas, ama at model Soviet citizen. Pero sa loob, killer. Andrei Chikatilo teaches us something brutal pero real. Kung hindi mo aayusin ang trauma ng bata sa loob mo, kung hindi mo haharapin ang sakit at abandonment issues, pwedeng lumaki ka na may destructive patterns na mapanganib hindi lang sa sarili mo, kundi sa ibang tao. Alam mo, sa mundo natin, maraming Chikatilo style na tao na hindi nakikita. Pero sa'yo lang nakasalalay kung haharapin mo ang mga buried pain mo at hindi ka gagawa ng pain sa iba para punan yung wala sa'yo. Kaya remember, heal your inner child, master demons, at huwag hayaang lumaki ang halimaw sa loob mo.